Sa Pilipinas, may isang tahimik pero sobrang common na financial trap na halos hindi napapansin ng karamihan. At ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Pero kung iisipin mo, iba ang itsura ng lifestyle inflation sa Filipino context kumpara sa Western examples na madalas nating nakikita online. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng sports car o paglipat sa mansion. Dito sa atin, mas subtle siya, mas emotional, mas social, at madalas may kasamang good intentions. Kaya mas delikado. Karaniwan, nagsisimula ang lifestyle inflation hindi dahil sa luho, kundi dahil sa reward mindset. Nakuha mo ang first job mo, sahod mo is, sabihin na natin, 18,000 to, 22,000 per month. Siyempre, sanay ka na sa estudyante mode, baon lang, minsan pamasahe lang, biglang may sarili kang pera at ang unang pumasok sa isip mo is, deserve ko to. Deserve mo mag-grab pa uwi kasi pagod ka. Deserve mo mag-milk tea kasi stressful ang work. Deserve mo mag-upgrade ng phone kasi ilang taon na yung luma mo. At honestly, walang masama doon. The problem starts kapag every increase ng income mo, automatic na tumataas din ang baseline ng lifestyle mo without even thinking kung kailangan ba talaga. Sa Filipino setting, ang lifestyle inflation madalas naka-anchor sa normal na ngayon ito mindset. Dati, special occasion lang ang pagkain sa labas. Ngayon, normal na. Dati, Jollibee lang kapag may celebration. Ngayon, normal na ang Korean BBQ every cut-off. Dati, nagtitipid ka sa pamasahe. Ngayon, ayaw mo na mag-commute kasi nakakapagod kahit kaya pa naman. Unti-unti, yung dati mong reward nagiging standard. Tapos yung standard mo nagiging expectation. Isipin natin si Mark, 24 years old, fresh grad. Unang trabaho sa BPO. Starting salary niya is 20,000. Sa unang buwan, sobrang saya niya. Nakakapag-ambag na siya sa bahay, nakakapag-load ng internet, nakakapag-Starbucks paminsan-minsan. After 6 months, na-promote siya, naging 25K ang sahod. Anong nangyari? Hindi niya na lang dinagdagan yung savings niya. Instead, nag-installment siya ng bagong phone. Kasi kaya na niya. After a year, naging 30K ang sahod. Nag-rent siya ng mas maayos na room closer sa office. Which is logical, pero kasama na rin doon yung mas mahal na kuryente, mas mahal na pagkain, mas madalas na delivery, mas mahal na lifestyle overall. Hindi niya napansin na kahit tumaas ang sahod niya ng 10K, parang wala ring natitira sa dulo ng buwan. Ito ang Filipino version ng lifestyle inflation. Hindi siya isang malaking desisyon. Isa siyang series ng maliliit na upgrades na parang reasonable lahat individually, pero kapag pinagsama-sama mo, kinain na nila yung future mo. May isa pang layer dito na sobrang unique sa Pilipinas at ito yung social pressure. Hindi ito laging direkta. Walang nagsasabi sa'yo na, uy, kailangan mong makipagsabayan. Pero ramdam mo, sa office, yung mga kasabay mo nag-o-order ng food delivery araw-araw. Sa barkada, normal na yung weekend out of town. Sa pamilya, may expectation na may trabaho ka na dapat ikaw na ang sasagot. Unti-unti, nagiging identity mo yung lifestyle na hindi mo naman sinadya. Dito pumapasok yung pinakamapanganib na bahagi ng lifestyle inflation sa Pilipinas. Ang combination ng utang at justification. Hindi mo sinasabing maluho ka. Sinasabi mo, practical naman to. Investment naman to. Para sa pamilya naman to. At minsan totoo. Pero minsan, ginagamit lang natin yung mga salitang iyon para i-justify ang lifestyle na hindi aligned sa long-term goals natin. Halimbawa, si Ana, 27 years old, corporate employee sa Makati. Sahod niya nasa 45K. On paper, okay siya. Pero kapag tiningnan mo yung breakdown, may auto-debit siya para sa condo rent na mas mataas kaysa ideal. May car loan kasi mas convenient. May credit card installments para sa appliances at gadgets. Wala siyang emergency fund pero may 2 streaming subscriptions. Hindi siya maluho in the traditional sense. Hindi siya flashy. Pero lahat ng income niya naka-allocate na sa sustaining a lifestyle that leaves no margin. At ito yung irony.
Maraming Pilipino ang mukhang okay financially, pero isang emergency lang ang layo mula sa financial stress. Isang hospital bill, isang mawalan ng trabaho, isang pamilya na mangailangan ng tulong at biglang magugulo ang lahat. Hindi dahil mababa ang sahod, kundi dahil inflated na ang lifestyle to the point na wala ng flexibility. Another Filipino scenario, OFWs. Ito isa sa pinaka-classic na halimbawa ng lifestyle inflation. Malaki ang kita abroad. Dollar or dirham ang sahod. Pero sa Pilipinas, ang tingin ng pamilya at komunidad, mayaman ka na. Kaya ang gastos, hindi lang personal. May padala, may request, may expectations. May bahay na pinapagawa kahit hindi pa tapos bayaran yung lupa. May sasakyan kahit hindi pa stable ang emergency fund. At dahil malaki ang pumapasok, hindi agad ramdam yung risk. Hanggang sa dumating yung moment na kailangan ng umuwi o bumaba ang kontrata. At biglang hindi sustainable ang lifestyle na nabuild. Ang masakit dito, madalas hindi luho ang ugat, kundi pagmamahal at responsibilidad. Pero kahit mabuti ang intensyon, ang epekto pareho pa rin. Inflated lifestyle na mahirap i-downgrade kapag kinakailangan na. Sa Pilipinas, may isa pang tahimik na anyo ng lifestyle inflation, ang upgrade ng convenience. Hindi ito laging tungkol sa material things. Minsan tungkol ito sa pag-iwas sa discomfort. Ayaw mo na mag-commute, kaya Grab. Ayaw mo na magluto, kaya delivery. Ayaw mo na maghintay, kaya express service. Unti-unti, binabayaran mo ang bawat inconvenience ng pera hanggang sa hindi mo na kayang bumalik sa dating lifestyle kahit mas kailangan mong magtipid. Dito nagiging delikado ang mindset na I work hard, I deserve comfort. Totoo naman. Pero ang tanong, anong klaseng comfort ang binibili mo at hanggang kailan mo siya kayang isustain? Kung ang comfort mo ngayon ay kumakain ng kakayahan mong mag-invest, mag-save, at maghanda para sa future, baka mas mahal ang binabayaran mo kaysa sa iniisip mo. May cultural layer din, ang Filipino lifestyle inflation na hindi masyadong napag-uusapan, ang pakikisabay. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong ma-out of place. Halimbawa, team lunch sa opisina. Ayaw mo sanang gumastos ng 400 pesos, pero sasama ka kasi ayaw mong mapag-iwanan. Barkada trip. Hindi ka comfortable financially, pero sasama ka. Kasi baka last chance na. Wala namang masama sa pakikisama. Pero kapag laging nauuna ang pakikisama kaysa sa financial boundaries mo, doon nagsisimula ang silent damage. Unti-unti, nasasanay ka sa idea na ang pera ay dumadaan lang sa'yo. May pumapasok, may lumalabas. Hindi mo na tinatanong kung saan napupunta. Hanggang sa dumating ka sa point na matagal ka nang nagtatrabaho, pero parang wala ka pang napapatunayan financially. At doon, pumapasok ang frustration, burnout, at minsan, inggit. May isa pang pattern ng Filipino lifestyle inflation na very common sa late 20s to early 30s. Ang adulting purchases. Biglang kailangan mo ng mas magandang sofa, mas maayos na kitchenware, mas aesthetic na workspace. Lahat justified kasi adult na ako. At again, walang masama sa pag-upgrade. Pero kapag lahat ng upgrade sabay-sabay at walang priority system, nauubos ang cash flow mo sa mga bagay na hindi naman nag-generate ng future value. Ang problema, ang lifestyle inflation ay hindi ka tinatanong kung ready ka. Sumusunod lang siya sa income mo. Kaya kapag tumaas ang sahod mo pero hindi ka intentional, automatic siyang sasabay. Hindi mo mapapansin hanggang sa wala ka ng choice kundi magtrabaho para lang i-maintain ang lifestyle mo. Ito ang pinaka nakakatakot na bahagi. Kapag ang lifestyle mo ay nakalock sa isang level ng income, nawawala ang freedom mo. Hindi ka makalipat ng trabaho kahit toxic kasi kailangan mo ng sahod. Hindi ka makapag-business risk kasi wala kang buffer. Hindi ka makapagpahinga kasi may bills na naghihintay. Sa Filipino context, madalas natin tawagin itong responsable. Pero minsan, ang totoo, trap lang tayo sa lifestyle na masyadong maaga nating in-upgrade. Hindi solusyon ang biglang magtipid ng sobra o mag-self-deprive. Ang totoong solution ay awareness at intentionality. Kailangan mong tanungin ang sarili mo
Kung hindi tumaas ang sahod ko next year, kaya ko bang i-maintain ang lifestyle ko ngayon? Kung ang sagot ay hindi, may lifestyle inflation kang nangyayari. Isa pang magandang tanong, kung biglang mawalan ako ng income for 3 months, ano ang unang babagsak? Kung lahat, ibig sabihin, wala kang margin. At ang margin, ang tunay na sukatan ng financial health, hindi ang laki ng sahod. Sa Pilipinas, tahimik lang ang lifestyle inflation. Wala siyang announcement, hindi siya flashy. Pero kapag hindi mo siya kinontrol, siya ang magdidikta ng buong financial life mo. At sa huli, ang tanong ay, hindi kung kaya mong mag-upgrade ng lifestyle, kundi kung kaya mong mag-downgrade kapag kailangan. Ang tunay na yaman, lalo na sa Filipino setting, ay hindi yung mukhang umaangat ka, kundi yung may space kang huminga. May ipon ka kahit hindi ka nagpo-post. May options ka kahit hindi ka nagfe-flex. At higit sa lahat, may kakayahan kang magsabi ng hindi sa lifestyle na hindi aligned sa future mo. Kung hindi mo kokontrolin ang lifestyle inflation, siya ang kokontrol sa'yo. At sa isang bansa kung saan ang safety net ay pamilya at sarili mo lang, ang pinaka-valuable asset mo ay hindi sahod, kundi flexibility. At doon nagtatapos ang usapan, hindi sa pagliit ng buhay mo, kundi sa pag-align ng lifestyle mo sa buhay na gusto mong buuin, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa dulo. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low-Key Wealth PH. Because remember, low-key is the new wealthy.